At ang ating ikapitong arkanghel ay si Arkanghel San Barakel, tagapag-alaga sa langit at lupa, tagapag-ampon sa langit ng poong Diyos. Siya'y tagatanod sa araw ng Sabado. Tinapay na nagbibigay buhay ang kanyang sagisag na dala-dala. At ito po ay sinusundan ni Reyna Bandirada. Ito ay dinagdag sa Santa Cruzan noong unang bahagi ng ika-20 siglo. Idinagdag sa prosesyon bilang pagkintal sa kabayanihan ng mga Pilipino at bilang pagkilala sa pagkakasakop ng Amerikano sa Pilipinas noong panahong iyon, kasama ang ebolusyon ng bandila ng Pilipinas. Ngayon naman ay masasaksihan natin ang Ave Maria Purissima. Hawak ng mga sagala ang salitang Ave Maria Purissima bilang sagisag ng kadalisayan ng ating dasal sa mahal na Birheng Maria. Ang Ave Maria Purissima. Ito naman ay masusundan ng Flores de Mayo 2010. Ang Flores de Mayo 2010 ay sumasagisag sa mga bulaklak sa buwan ng Mayo, kung saan ipinagdiriwang ang Santa Cruzan. Bakit may iba yun? Ang Flores de Mayo 2010 ay sinusundan ni Prinsesita ng Flores de Mayo. Sumisimbolo sa pinakamagandang bulaklak sa buwan ng Mayo, kung saan ipinagdiriwang ang Santa Cruzan at Flores de Mayo. Ang prinsesita ng Flores de Mayo ay sinusundan ni Prinsesita Elena. Ang matagumpay na nakakita sa banal na krus, kung saan ipinako si Jesus, kasama pa ang orihinal na kasulatang INRI sa ibabaw nito. Dinala ang banal na krus sa Roma at sinalubong ito ng malaking pagdiriwang. Ito ay naging simula ng Santa Cruzan. Muli, ang Prinsesita Elena. Prinsesita de los Flores. Tuwing ika-5 buwan ng taon ay ipinagdiriwang ang pag-aalay ng bulaklak sa mahal na Birhen bilang reyna ng mga bulaklak na sagisag ng kanyang kagandahan. Si Prinsesita de los Flores. Si Methusalem. Siya ay di imano'y ang pinakamatandang tao na nabuhay sa mundo.
Ipinapalagay na nasaksihan ni Metusalem ang buhay at kamatayan ni Kristo. At nananatiling buhay noong kapanahunan ng mga krusada. Ayon sa alamat, si Metusalem ay isang Hudyo na may 500 taong gulang. Pinahirapan ng mga tauhan ni Helena upang ibunyag nito ang lugar na kinababaw na ng banal na krus. Dahil dito, kanyang nasaksihan at kaalaman na bunyag ni Metusalem ang kinaroroonan ng krus. Ang buhangin sa kawali na hawak ni Metusalem ay nagpapaiwatig ng kawalang saysay ng ating buhay. Ang dalagang bukid. Idinagdag ang elementong ito noong mga unang panahon. Sa kasalukuyang siglo, sinasagisag nito ang mga kahanga-hangang katangian ng pangkaraniwang Pilipina at ang likas na yaman ng bansa. Ipinahihiwatig din ito ang makulay na parada ng pananampalataya ng mga Indyo. Muli, ang dalagang bukid. At ito ay sinusundan ni Reyna Independencia. Diwa na kasarinlan, simbolo ng kalayaan. Sa gisag